Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-20 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Pagpupulong sa Tribunal. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Dumalo sina Ibarra at ang guro sa isang pulong sa tribunal, ang bulwagang nagsisilbing lugar para sa mga pagpupulong at pag-uusap ng mga makapangyarihan at mayayaman sa bayan ng San Diego. Ang pulong ay tungkol sa nalalapit na kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Nahahati ang mga dumalo sa dalawang grupo, ang mga konserbador na pinamumunuan ng Cabeza at ang mga liberal na pinamumunuan ni Don Filipo. Nagkaroon ng diskusyon tungkol sa mga programa at aktibidad na gaganapin para sa pista. Nagmungkahi si Don Filipo na magkaroon ng talaan ng mga gastos, magpagawa ng malaking tanghalan sa plaza at magtanghal ng komedya sa loob ng 1 linggo. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng paputok para sa karagdagang kasiyahan. Ngunit ang Cabeza ay sumalungat, nagpanukala na tipirin ang pagdiriwang, walang paputok, at ang mga gaganap sa programa ay dapat mga taga San Diego lamang. Ang sentro ng pagtatanghal ay dapat mga kaugaliang Pilipino. Sa huli, walang bisa ang mga panukala ng magkabilang grupo dahil nakapagdesisyon na ang kura tungkol sa mga aktibidad sa pista. Magkakaroon ng 6 na procession, 3 sermon, 3 misa mayor at 1 komedya na nagpapakita ng malakas na impluwensya ng simbahan sa mga desisyon sa bayan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dumalo sina Ibarra at ang guro sa pulong sa tribunal ng San Diego upang talakayin ang nalalapit na kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan. Nahati ang mga dumalo sa pulong sa 2 grupo, ang mga konserbador na pinamumunuan ng Cabeza at ang mga liberal na pinamumunuan ni Don Filipo. Nagkaroon ng talakayan tungkol sa mga aktibidad para sa pista kung saan nagmungkahi si Don Filipo ng mga modernong programa habang nagpanukala naman si Cabeza ng mga tradisyonal na gawain. Sa huli, walang bisa ang mga mungkahi ng magkabilang grupo dahil nakapagdesisyon na ang kura tungkol sa mga gagawin sa pista. Mga mahahalagang tauhan. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na dumalo sa pulong upang makibahagi sa mga usapan tungkol sa kapistahan at sa pagpapatayo ng paaralan para sa bayan, guro ng San Diego. Kasama ni Ibarra sa pulong, interesado rin siya sa mga plano para sa edukasyon at kapistahan ng bayan. Cabeza, ang pinuno ng mga konserbatibo o grupo ng mga nakakatanda, tagapagtaguyod ng simpleng pagdiriwang ng pista at ayaw sa ekstrabaganteng mga paputok. Don Filipo, ang pinuno ng mga liberal o grupo ng mga nakakabata, nagmungkahi ng detalyadong talaan ng mga gastos at plano ng mas bonggang pagdiriwang ng pista na may mga paputok at malaking palabas. Kapitan Basilio, isang mayamang tao sa San Diego na dumalo rin sa pulong at sumali sa mga talakayan, kilala rin bilang nakalaban ni Don Rafael Ibarra. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa tribunal ng San Diego, ang bulwagang nagsisilbing lugar ng pagpupulong ng mga makapangyarihan at mayayaman sa bayan. Dito naganap ang talakayan tungkol sa nalalapit na kapistahan at ang mga plano para sa bayan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Paaralan, isang institusyon para sa edukasyon. Talaan, isang listahan ng mga impormasyon. Palabas, isang presentasyon, karaniwang pang-aliw. Paputok, mga bagay na sumasabog na karaniwang ginagamit sa mga okasyon para sa kasiyahan. Sermon, isang talumpati na nagbibigay ng moral o relihiyosong aral. Tribunal, isang bulwagan o gusali kung saan nagaganap ang mga pagpupulong o pag-uusap ng mga may kapangyarihan sa bayan.
Procession, isang parada o pagdiriwang sa kalye na karaniwang may kinalaman sa relihiyosong okasyon. Misa Mayor, isang pangunahing misa na kadalasang ginaganap sa mga malalaking okasyon tulad ng pista. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanatang ito ang impluwensya ng simbahan sa mga desisyon ng pamahalaan, kung saan kahit na may mga talakayan at mungkahi, ang huling desisyon ay nasa kamay ng kura. Ang pagkakahati ng mga dumalo sa pulong sa dalawang grupo ay nagpapakita ng magkakaibang pananaw sa pamamahala at pag-unlad ng bayan. Ipinapakita rin nito ang kakulangan ng pagkakaisa na kailangan upang makamit ang mga layunin para sa kabutihan ng lahat. Ang mungkahi ni Don Filipo ng modernong pagdiriwang at mga aktibidad ay isang indication ng kanyang pagnanais na isulong ang pagbabago at pag-unlad, habang ang mungkahi naman ng kabesa ay nagpapakita ng pangangalaga sa tradisyon. Ang kawalan ng bisa ng mga mungkahi ng magkabilang grupo dahil sa desisyon ng kura ay nagpapakita ng limitation ng kalayaan sa pagpapasya sa ilalim ng kontrol ng simbahan. Ang kabanatang ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na kapangyarihan sa isang bayan ay hindi lamang nasa kamay ng mga politiko o leader ng komunidad, kundi pati na rin ng simbahan, na maaaring magdikta ng direksyon ng mga gawain sa bayan. At diyan nagtatapos ang ika-20 kabanata ng Noli Me Tangere, ang pagpupulong sa tribunal. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.